Hi guys, Milak Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig para po ito sa mga earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Taurus. Ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Taurus sa mga susunod na mga araw? Justice. 9 of Cups. Meron kang hinahangad na mangyayari. Okay? So, kung hangad mo na merong magbalik sa'yo at magkaroon kayo ng new beginning, pwedeng mangyayari na ito. Okay? Kung hangad mo na magkaroon ng bagong ka-relationship, pwede rin na mangyari ito. Basta, something that you've been wishing for, waiting for, is about to be given to you or to happen. Lalong-lalo na kung if this is something that you really want or deserve. Okay? And then we have here the 4 of Cups. So, itong tao na to, maaaring namimiss ka niya. Okay, lalong-lalo na if your person is air sign, Gemini, Libra, or Aquarius. Okay, so namimiss ka nitong tao na ito, pinagmamasdan ka niya, ni-stalk ka niya, and I think hindi siya mapakali at maaaring mag-reach out siya sa'yo at aamin siya sa'yo kung ano talaga yung tunay na nararamdaman niya. At ayun nga, parang gusto niya na magka-relationship kayong dalawa. Okay? And then we have here the Emperor, the 10 of Cups, and the 5 of Wands. Okay. So, sa nakikita ko dito, parang handa na siya nagampanan kung ano yung role na dapat niya nagampanan sa relationship ninyo, or parang handa na siya na maging committed to you, handa na siya na magkaroon kayo ng buo na pamilya or magkapamilya na kayo, handa na niyang ibigay sa iyo yung masaya na relationship. And pwedeng this is something siguro before na hindi mo mahanap sa kanya or sa iba, na tipong palaging nagkakasalungat kayo ng gusto na mangyari dati. So, maaaring ngayon ay makukuha mo na nga kung ano yung gusto mo. Okay, and then we have the 6 of Wands. So, this is you feeling na yung feeling love. Parang nabibigay sa'yo lahat ng gusto mo, atensyon, pag-aalaga, pag-aaruga, ganyan, pagmamahal. Okay, and then we have here the Death card. So, ibig sabihin, talagang mararamdaman mo yung mga magagandang pagbabago or transformation sa person mo or sa relationship mo. And then we have here the 8 of Coins, which is there's going to be like yung parang pinagtutulungan ninyong dalawa na maisaayos ang relationship ninyo or mapabuti ang relasyon ninyo. Makikita mo or mararamdaman mo yung effort from your person na maibigay talaga sa'yo kung ano yung deserve mo. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Taurus. Para sa mga Virgo, okay, we will see ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Virgo sa mga susunod na mga araw. So we have here the 8 of Cups, the Knight of Cups, the Emperor, and we have here the King of Coins. Okay, so
May nakikita ako dito na tao na paparating sa'yo na parang handa na siya dito na mag-commit sa'yo. Etong tao na to, mahal ka naman niya, okay? Pero siguro lang before, hindi pa siya ready to commit to you. Parang meron pa siyang hinahanap before. Pwedeng nilayuan ka nitong tao na to before kasi nga hindi pa siya totally happy sa current sa sitwasyon niya dati, or parang hindi pa siya fulfilled. Basta there is something missing pa sa buhay niya na parang sinisik niya, and maybe natagpuan niya na yun ngayon, and or maybe nagkaroon na siya ng realization ngayon, kaya parang manunumbalik siya at parang handa na siya dito na panagutan ka or mag-commit sa'yo. Okay? And then you have here the 9 of Wands, the High Priestess, the Queen of Wands, and the 10 of Cups. Okay. Yun nga lang, sa kanyang pagbabalik, maaaring initially, parang meron kang boundaries or may wall ka. Parang hindi mo siya agad na palalapitin sa'yo or hindi mo siya agad papansinin. Kasi pwedeng nasaktan ka before sa kung anong ginawa niya sa'yo. And pwedeng pag nag-reach out siguro siya sa'yo, may silent treatment. Okay? Or basta hindi mo siya agad papansinin. Medyo magpapaka-pride ka dito. Okay? Pero, meron din naman kagustuhan ikaw na makipagbalikan sa kanya at magkaroon kayo ng relationship. Pero ayun nga lang, siguro talagang sadyang nangingibabaw dito yung pride mo. Okay, lalong-lalo na kung halimbawang mag-asawa kayo nito at may pamilya kayo nitong tao na to at bigla siyang lumayo before. Okay? So, hindi ganun kadali kumbaga na tanggapin siya pabalik sa buhay mo. But we have here the Knight of Wands, the Moon, and the Hangman. So, magiging siya, poresigido naman siya, na suyuin ka, landingin ka, ganun. Pwedeng lilinawin niya sa'yo kung ano yung totoong intensyon niya towards you, habang ikaw, medyo nandun pa rin yung hesitation mo. Confused ka pa rin. Parang hinahayaan mo lang siya na suyuin ka, mag-message siya sa'yo, pero yes, kuripot. Okay, hard to get. Hard to get ka sa kanya. And then we have here the Page of Wands, the 8 of Swords, and the 5 of Wands. So, ang nakikita ko dito is patuloy yung pangungulit niya sa'yo. Okay? Until talagang hindi mo na siya ma-resist. You will reach a point wherein you will become helpless and you won't be able to get out or resist this person anymore. Okay? Kaya parang kahit ano na yung pigil mo, parang pag-oppose mo dun sa ginagawa niya sa'yo, eventually, bibigay ka din. Okay? Pero for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Virgo. Para sa mga Capricorn, okay, let's see ano yung posibleng pagdaraanan ng mga Capricorn sa mga susunod na mga araw. So we have here the Devil, the Tower, the 5 of Coins, and the 10 of Coins. Okay. So, malaki yung chance na you are dealing with the fire sign.
Aries, Leo, Sag. Okay, nandito rin si Gemini. So, base sa mga barahan nito, maaaring matitempt ka dito sa tao na ito na maaaring inabandona ka, ginose ka before, binitray ka before, nagkagulo kayo before. Pero sobrang lakas ng attraction mo sa tao na ito na anytime na mag-reach out siya sa'yo ay hindi mo mariresist. Okay, so matitempt ka siguro na to interact again with this person kahit na alam mo na magiging magulo lang yung situation ninyo, na napaka-toxic ng connection ninyong dalawa. Okay? And then we have here the Strength card. The Two of Coins. So, susuyuin ka talaga nitong tao na ito. Okay? But ito, betrayal. Betrayal. Pero malaki rin yung chance na i-betray ka lang niyang muli. Meron din chance na hindi lang ikaw ang karelasyon nitong tao na to, na parang meron pa siyang ibang pina-priority. Okay? Pero, ayun nga, magiging persuasive siya. Makulit. Na tipong, siguro hindi mo rin mapipigilan. Baka bumigay ka rin sa kanya kasi nga, napaka-lakas ng kapit mo or kapit niya sa'yo. Parang ganyan. Okay? Yung bond is very strong. And then we have here the Star, the Four of Wands, and the Queen of Swords. Kasi, nandun pa rin yung umaasa ka na seryosohin ka. Kung halimbawang kayo yung third party, umaasa ka na hiwalayan niya yung asawa niya at ikaw yung pakasalan. Okay? Pero siguro, hindi mangyari-yari. Puro lang siya promises sa iyo. Pero ayun nga, lagi ka lang naman niyang sinasaktan at binibetray. And then, bigla ka niyang i-ghost. And then, bigla na naman magpaparamdam. Parang naging ganun na yung pattern. Okay? And then, we have here the Three of Swords. Again, third-party situation talaga. So, kung babalikan mo itong tao na to, or kung makikipag-interact ka lang muli sa kanya, asahan mo na masasaktan ka lang muli. Okay? And then we have the Death card. So, ibig sabihin, mag-e-end, mag-i-start, parang cycle na siya. Okay? And then we have here the Two of Wands. So, maybe, it's about time na isipin mo naman yung future. Kasi, kung ipagpapatuloy mo lang to, pwedeng, ayun nga, same lang yung mangyayari sa'yo. Right from the start, you know that it's toxic, you know that it's wrong. So, huwag ka nang umasa, kumbaga, na magkakaroon pa ito ng magandang kahihinatnan or pagbabago, ganyan. Kasi, maaaring masaktan ka lang muli sa huli. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Capricorn.